mga natural na sakuna at kaguluhan sa klima. Habang nakikipagbuno tayo sa pagkabulok ng moralidad sa ating lipunan, makikita ang isa pang palatandaan ng pagtatapos ng panahon. Ang mismong planeta ay lumilitaw na nasa kaguluhan, na may mga natural na sakuna na nagaganap sa isang nakababahala na bilis. Ang mga salita ni Jesus sa Mateo 24, umaalingaw-ngaw sa buong panahon, gaya ng sinabi niya sapagkat ang bansa ay magsisitindig laban sa bansa, tiang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng taggutom, salot at lindol sa iba't ibang lugar. Ang pananaliksik ay nagpinta ng isang nakababahalang larawan ng ating nagbabagong mundo. Ang dalas ng mga naitalang natural na sakuna ay tumataas sa mga nakaraang taon. Ayon sa Emergency Events Database, nagkaroon ng record na pagtaas sa mga natural na kalamidad sa buong mundo mula noong 1960. Ang impormasyong ito ay nagpapakita ng higit sa 26,000 disasters. Yung kapansin-pansing pagtaas na ito ay hindi lamang isang usapin ng pinabuting pag-uulat o paglaki ng populasyon. Ito ay sumasalamin sa isang pangunahing pagbabago sa pandaigdigang mga pattern. Ngunit ano ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito sa konteksto ng hula sa Biblia? Ang mga pangyayaring ito ay kadalasang binibigyang kahulugan bilang mga palatandaan ng panahon na humihimok sa atin na maging masigasig sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang pangunahing batayan ng gayong pananaw ay ang Kristyanismo, ay may silang mga makatutulong na ideolohiya at sa gayon ay makakatulong sa mga tao na mamuhay ng magandang buhay. Gusto nila ang pangunahing sistema ng pagpapahalaga ng pananampalatayang Kristiyano, ngunit hindi iyon nangangahulugan na sila ay mga taong may pananampalataya. Marami, kung hindi man karamihan, ang mga kultural na Kristiyano ay itinatanggi ang inspirasyon ng banal na kasulatan, mga himala, at ang supernatural. Sa katunayan, ang ilang nagpakilalang kultural na mga Kristiyano ay kahit na mga ateista. Halimbawa, si Richard Dawkins ay isang kilalang ateista at gumawa pa nga ng isang aklat na pinamagatang The God Delusion. Sa kabila ng atheism ni Mr. Dawkins, kinilala niya ang kanyang sarili bilang isang kultural na Kristiyano. Pinuri niya ang etika ni Jesus at nagsalita sa mga panayam tungkol sa ilan sa magagandang bagay na inaalok ng Kristyanismo, tunilan sa mga bagay na tinatamasa niya, tulad ng mga himno at Christmas carols. Napag-usapan pa niya ang tungkol sa kanyang kagustuhan sa Kristyanismo kaysa sa ibang mga relihiyon tulad ng Islam. Ngunit sa pagtatapos ng araw, tinatanggihan ni Dawkins ang pagkakaroon ng Diyos, ang pagka-Diyos ni Jesus, at tiyak ang Panginoon ni Jesus bilang Kristo at Hari. Kasabay ng mga katulad na linya, kamakailan ay sinabi ni Elon Musk na malamang na ituring niya ang kanyang sarili bilang isang kultural na Kristiyano. Siniisip na ang pananampalatayang Kristiyano ay may maraming kahanga-hanga at matalinong mga aspeto